Hanggang kailan pa ba natin gagawin to? Hindi naman tayo umaasenso sa pagnanakaw ng karne. Huwag ka na lang magreklamo. Malaki naman ang kita natin dito, di ba? Pero mahirap pa rin tayo. Tsaka hindi ka ba nagtataka? Sa dami ng pwedeng nakawin, bakit karne pa? Alam mo pare, wala na tayong paki dun. Ang mahalaga, kumikita tayo ng malaki. Ang seryoso nyo naman yata. Oh, Dan, ikaw pala. O ano, handa na ba kayo? May bago na naman kasing inutos si Bossing. Isang tindahan sa palengke ang pupuntiryahin natin. At balita ako, mabenta raw sila. Pre, bakit ba gustong-gusto ng boss mo na punteryahin natin yung mga karne? Pwede naman tayo magnakaw sa grocery, sa bangko. Sigurado doble ang kikitain natin dun. Eh yun ang trip ni boss eh. Bakit? Ayaw mo ba? Malaki naman ang bigayan ah. Ewan ko, pero iba ang pakiramdam ko sa lakad natin ngayon. Ano ba naman yan pare? Ilang beses na natin to ginawa eh. Ngayon ka pa ba aatras? Ayaw mo bang makaalis dun sa buhay ng tsuhin nating lasinggero? Kasi ako, gustong-gusto ko na. Kung pwede nga lang eh, pinatay ko na yung tsuhin nating yun eh. Kung makaasta, akala mo, pag mamay-ari niya yung bahay, sa magulang ko yun eh. Kalma lang pare. Grabe naman sa init ang ulo mo. Siyempre gusto ko na rin makaalis dun, no? Oh, yun naman pala eh. Hayaan mo, pag nakaipon ako ng malaki-laki, hihinto na tayo. Hindi na tayo magnanakaw ng karne. Hindi naman sa ayaw kong huminto. Kasi totoo namang malaking kitaan natin. Pero, ewan ko ba, para kasing may hindi tama sa ginagawa natin. Kasi, hindi naman talaga tama itong ginagawa natin. Ay naku, kayong magpinsan kayo. O, ano ba? Sasama ba kayo sa akin mamaya o hindi? Ewan ko dito ay Lincoln. Basta ako, sasama ako. Ano pre, ikaw? Sasama ka pa ba? Hindi ko alam eh. Siguro hahabol na lang ako. O sige, bahala ka. Ibigay ko na lang sa iyo ang address at kung anong oras. Sige, bahala na. Simula nang pumaraw ang kanilang mga magulang, lansangan na naging tahanan ni Lincoln at Zainab. Doon nila nakilala si Dana na nagpasok sa kanila sa isang sindikatong nagnanakaw ng karne. Isang bagay na laging pinagtataka ni Lincoln pero patuloy na ginagawa dahil sa hirap ng buhay. Kinagabihan. Dito na ba yun? Oo, ito na yun. Sigurado ka bang wala ng tao sa loob? Baka mapahamak tayo nito Sigurado ako. Sabi ng informant ko, kaninang alas 5 umuwi na yung may-ari. Oh, yung paglalagyan ng karne, dala mo ba? Oo naman. Ako pa ba? Pero, hindi ba natin aantayin si Lincoln? Hindi na kailangan. Ay, Dito na ako. leche ka. Huwag ka naman nang gugulat, pre. Kanina ka pa nandyan. Sapat lang para marinig kong usapan nyo. Ano, pasukin na natin? Saglit muna silang luminga-linga sa paligid para siguraduhin wala ng tao. Nang makumpirma, dahan-dahan silang pumasok. Si Dan ang sumira ng padlock na nakakadena, habang si Lincoln at Zainab naman ay nagbabantay sa paligid. Nang matapos ay mabilis silang pumasok. Nang mabuksan ay mabilis silang pumasok. Pucha, ang baho. Parang hindi lang to amoy ng basta nabubulok na karne. Oo nga. Sabi mo Dan, sariwa ang karne nila. Parang kasing baho na to ng bangkay ng tao Hindi ko alam. Sinabi lang din naman sa akin to eh. Grabe, ang sangsang. Mabuti pa, bilisan na lang natin bago pa may dumating. Yung mga chop-chop na karne, kunin nyo na lahat. Pati na rin yung mga nakasabit na karne ng baboy. Kami lang. Tumulong ka naman, uy. Ako? Ako busing dito Sira pala ulo nito Hoy, baka nakakalimutan mo Dalawa kami rito. Mag-isa ka lang. Ano Uupakan na ba natin to, Lincoln? Ito naman joke lang. Tutulong na. Puisit na mga langaw to. Tulong nga rito, Lin. Sige, sandali lang. Grabe ang bango. Sa sobrang bango, gusto kong masuka. Bilis! Bibilang ako ng 3 Sabay natin bubuhatin.
Sige. 1, 2, buhat! Teka lang! Sabay silang napahinto ng mabitiwan ng buong baboy. Bumagsak yun sa sahig at nagtalsikan ng ilang piraso ng laman. Gulat na gulat si Lincoln nang sa isang kisap mata. Tao ang nakita niya. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Nang balikan niya ng tingin, baboy na ulit yun. Diyos ko naman kayo. Ingatan nyo naman yan. Tsaka, pwedeng konting tahimik naman. Baka mamaya may makarinig sa atin. Lagot talaga tayo. Para kasing may biglang gumapang na uod sa balat ko eh. Oh, hoy, Lincoln, pre. Tulala ka. Ayos ka lang. Ha? Ano yun? Guni-guni? Guni-guni ka lang ba? Napuwing ka ba? Ba't pa na yung kusot mo ng mata mo? Nakita mo ba yung nakita ko? Nakita? Ano nakita? Bigla yang naging tao. Ha? Diyos ko naman pre, huwag ka nga manakot. Paano naman magiging tao yan? Ha, Lincoln? Alam nyo, bilisan nyo na yan at anong oras na rin oh. Masyado na tayong nagtatagal. Guni-guni nga lang yata. Ba't mo kasi binitawan? Aray naman pre, baka batok to. Para kasing may naramdaman akong gumapang sa balat ko eh. Hayaan mo na nga yun. Tara, bilisan na natin. Ha? Ano to? Mga pare, tingnan nyo oh. Ang ganda no? Ha? Ano yan? Ewan ko. Bato? Pero ang kinis ha. Tsaka ang puti. Parang yung mga batong nakukuha sa minahan. Mahal siguro to pag binenta. Ibalik mo na nga yan. Tulungan mo kami rito. Ayoko nga. Akin na to. Bahala ka sa buhay mo. Tulungan mo na nga kami rito. Ito na po. Tulong-tulong nilang binuhat lahat ng buong baboy. Kahit ang mga nakatsap at tirang karne na hindi na ibenta, ay kinuha na rin nila. Maingat nila yung pinasok sa sako at isinakay sa isang karag-karag na L300 na pagmamay-ari ni Dana. Teka sandali. Pahinga muna. Grabe. Bakit parang mas doble yata ang bigat ng mga karning to kaysa dati? Oo nga, ang sakit na ng likod ko. Huy, mamaya na kayo magpahinga. Meron pang huli dun sa loob oh. Bilisan nyo na bago pa may dumating. Teka lang naman. Pahingahin mo muna kami. Ikaw kaya magbuhat nun. Ay, uy, shit! May tao! Ano? Saan? Ayun oh, sa bandang kanan. Gagi, mukhang papunta rito. Tara na. Umalis na tayo rito. Pero may isa pa sa loob eh. Sayang yun. Wala nang oras. Pagod na rin kami. Tara na. Sangayon ako kay Lincoln. Tara na. Hoy, Zainab. Tigas talaga ng ulo. Pre, hayaan na lang natin siya. Halika na. Baliw ka ba? Gusto mong iwan ko ang pinsan ko sa loob? Zainab! Zainab! Ay, tigas talaga ng ulo mo. Akala mo kaya mo yung buhatin mag-isa? Napanganga na lamang si Lincoln nang makita niyang parabang walang kahirap-hirap na binuhat ni Zainab ang buong baboy at kalmadong lumabas ng tindahan. Hindi rin nakapagsalita sa gulat si Dana. Kung silang dalawa nga ay halos mabali na ang liko sa bigat ng binuhat nila. Si Zainab naman ay parabang wala lang sa kanya. Hanep, anong tinira mo? Paano mo nagawa yun? Wala nang oras. Umalis na muna tayo. Bilis, paandarin mo na yung L300. Aray naman! Huwag mo naman akong siksikin. Usog ka kasi ng konti. Wala na nga. Sagad na oh. Dapat kasi dun ka na lang sa likod sumakay eh. Sige na, paandarin mo na, Dan. Oo, ito na. Tara na, usog ko ng konti pre. Kasi yung kambyo. Ipit na nga ako sa gitna nyo eh. Ayan na. Bilisan mo na, bago pa tayo makita. Ito na. Shit, wag naman ngayon. Oh, bakit? Ayaw na naman umandar? Uy, ayun, gumana na. Muntik na yun. Zainab, Ano? umamin ka nga. Ano yon ha? Paano mo nagawa yon? Yung kanina. Kami nga ni Dan, hirap na hirap eh.
Hindi ko alam. Tingin ko, dahil dito? Ha? Dahil dyan sa batong yan? Seryoso ka ba? Teka, nasisingot ba yan, ha? Pahingi naman ako. Sira, hindi. Hindi ko alam kung paano. Pero, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lakas kanina nang hinawakan ko to. Kaya nga tinago ko agad eh. Angas, no? Masama ang kutob ko dyan. Dapat hindi mo na kinuha yan eh. Ano? KJ mo naman pare. Kalma lang, pwede. Hindi naman nila malalamang ako ang kumuha eh. Tsaka, limas yung mga paninda nilang karne. Sigurado, hindi na nila ito mapapansin. Eh hindi nga natin alam kung ano yan eh. Ano naman? Inggit ka lang eh. Oo nga, Lincoln. Inggit ka lang eh. Pairam naman ako niyan minsan. Ayoko nga. Sa akin to eh. Ang damot mo naman. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Mamamatay tayo nang wala sa oras niyan eh. Pairam kasi ako. Mukhang kulyang bato mo eh. Ayoko nga. Hoy Dan, tingin sa daan ah. Mamamatay tayo sa ginagawa mo. Mga 1 oras din ang tinagal ang biyahe nila bago marating ang isang parang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Pagkarating doon ay naghihintay na ang boss nilang si Sir Lloyd kasama ng ilan pang mga tauhan. Naunang bumaba si Dana. Agad namang sumunod si Zainab at Lincoln. Boss Lloyd! Mabuti naman dumating na kayo. Nasira na naman ba yung pasira nyo ng L300? Hindi naman, boss. Medyo nahirapan lang kaming buhatin yung mga karne kasi parang doble ang bigat ng mga yun ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi. Boss, ano ho palang gagawin nyo sa mga karne? Ang dami ho niyan. Ibebenta nyo ho ba? Ha? Sabi ko nga po hindi na ako magtatanong eh. Boss, dito po tayo. Nandito yung mga karne. Pagkabukas pa lamang ng pinto ng L300, agad sumalubong ang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Halos maduwal silang tatlo sa baho. Pero kabaliktaran yun kay Sir Lloyd na parabang nababanguhan pa. Imbis na umiwas, nilanghap pa niya na tila baka aya-aya ang amoy noon. Magaling, magaling. Maasahan ko talaga kayo. Tiyak matutuwa siya nito. Siya? Sino kayang siyang tinutukoy ni Sir Lloyd? Baka yung pagbibigyan nila ng karne. Kliyente, ganun. O baka may iba pang boss si Sir Lloyd. Marami-rami yan, boss. Kaso may kabigatan po ang mga yan, pero... Oh, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan, Dan? Hindi nyo na po kailangang alalahanin pa yun dahil may magbubuhat naman na yan. Aray! Bakit mo siniko? Sira ulo ka talaga, no? Atin-atin lang yung tungkol sa bato, ah. Baka kunin pa nila to, eh. Minumura niyo ba akong dalawa? Po? Alam niyo ba ng pinakaayoko yung pinagbubulungan ako ng harapan? Isali niyo naman ako sa usapan para naman hindi ko maisip na minumura niyo ako. Wala yun, sir. Sige, kunin nyo na. Ha? Kunin nyo na. Bakit ako? At bakit hindi ikaw? Buwisit talaga. Nagtutulakan pa kayo. Ako na nga. Saan po namin to ilalagay, Sir Lloyd? Ilapag niyo na lang dyan. Ang mga tauhan ko na lang ang bahala magpasok niyan sa loob ng kubo. Boss, marami-rami rin yung nadekwat namin ngayon. Baka naman. Humihirit na naman tong si Dan kay Sir Lloyd. Tapos, konti na naman ang ibibigay sa atin. Ay, madupang talaga eh, no? Oh, Lincoln, tahimik mo naman yata. Ayos ka lang? Wala ka bang napapansing kakaiba sa kanila? Ha? Gaya ng ano? Tingnan mo nga sila. Parang mas masahol pa sa adik ang itsure. Ang puputla. At yung mga mata, nakakatakot. Tsaka kanina, para bang bango-bango sila sa malansang karne. Ano ka ba? Ang tagal na natin silang katrabaho. Ganyan ka pa rin. Tsaka baka sanay na sila. Immune na, ganun. Ewan, pero pakiramdam ko kasi, anumang oras, aatakihin nila tayo eh. Ano sila? Hayop? Bilisan na nga natin. Hoy Dan, fair and square tayo dyan ah. Huwag mo akong dupangin.
Oh, eto. Ako ang boss dito, di ba? Ito lang ang sa inyo. Ang daya mo. Dagdagan mo pa. Sir Lloyd? Ano po bang gagawin nyo sa mga karne? Bakit po sa dami ng pinapanakaw nyo sa amin, karne pa? Hindi ba sinabi ko ng bawal magtanong? Nakuha nyo ng bayad nyo. Makakalis na kayo. Pero... Pre, tara na. Sorry po. Bago tuluyang sumakay, nilingon-niling ko ng kubo. At gano'n na lamang ang gulat niya nang mula sa dilim ay may nakita siyang kislap ng kulay pulang mga mata. Mabilis na nagsitayuan ang mga balahibo niya. Saka napatingin kay Sir Lloyd na walang emosyong nakatingin sa kanya. Pre, Lincoln, tayo na. Oo. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit kung ano-ano na lang nakikita ko? Ako sa harap. Ito, pre. Oh, porsyento mo. Dinagdagan ko na yan, ha? Salamat. Teko, bakit yung sa akin walang dagdag? Wala ka naman masyadong ginawa, eh. Anong wala? Ako kaya ang nagbuhat ng huling buong baboy. Pero meron ka naman ng batong may powers, eh. Hoy, tumigil lang nga kayo. Baka mamaya mabangga pa tayo eh. Dan, sa daan ang tingin. Ito kasi si Zainab, eh. Anong ako? Ikaw nga atong madamot eh. Siya, tama na. Iidlip lang ako ah. Sige, tulog ko na lang muna dyan. Gisingin na lang kita pag bababa na tayo. Okay, sige. Hoy, dagdagan mo yung sa akin. Wala na nga, binigay ko na kay Lincoln. Ang daya naman. Oh, ba't tayo huminto? Hindi tayo huminto. Ha? Huwag mo sabihin na siraan na naman. Halos hindi pa nga tayo nakakalayo. Oh. Isa pa, ang dilim dito at puro puno. Ano yun? Bakit tayo huminto? Nasiraan na naman ba? Oo. Ay, sabi naman kasi sa'yo, Dan eh. Palitan mo na tong kakarag-karag mong L300. Para namang may pampalit ako. At saka, okay pa naman tong L300 ko. Okay? So okay sa'yo yan? Huminto yung makina ng L300 mo, okay sa'yo yun? Pwede ba? Pasalamat nga kayo, may nagagamit tayo eh. Bilis, baba na at magtulak kayo. Ay, bad trip naman oh. Oh, Lincoln, magtulak ka raw. Ayos ah. O bakit? Mas matanda pa rin ako sa'yo, no? Baba na. Anong kinalaman dito ng... Bilis na! Ang dilim pa naman dito. Tapos kukurap-kurap pa yung headlight natin. Eto na. Anong oras na ba? Bigla kong kinilabutan ah. Oo nga, mag-aalas 3 na rin kasi. Ay, kaya naman pala. Lincoln, bilisan mo na. Nagtutulak na ako. Ha? Nagtutulak ka na niyan? Lakasan mo naman! Kung tulungan nyo kaya ako rito. Shit. Ano yun? Ha? Wala. Ayaw pa rin ba? Baka naman kasi hindi mo in-start ang sasakyan. Kanina ko pa nga sinusubukan eh. Nagtutulak ka ba talaga? Oo! Ba't parang hindi naman tayo umaandar? Ang bigat nyo kasi. Kayo kaya magtulak. Ang bihira. Zane, dito ka nga. Ikaw magmaneho. Magtutulak kami ni Lincoln. Sige. Okay. Usog ka nga doon, pre. Ay, shit! Ano yun? Naramdaman mo rin, pre? Akala ko ako lang nakaramdam. Ano na? Baka hangin lang yun. Bilisan na natin. Ito na. Tutulak na namin, Zane. Napatigil sina Dan at Lincoln nang marinig ang mahinang ungol ng tila gutom na hayop sa kanilang likuran. Kasabay ng pagtulo ng kung anong likido. Marahan silang lumingon at nanlaki ang mga mata nila nang makita ang isang nilalang. Hindi hayop, kundi kakaibang anyo na pinaghalong tao at halimaw. Anong klaseng nilalang yan? Hindi ko alam. Ano na? Pasok na, bilis! Shit! Ang paa ko! Lincoln! Tulong! Eto sa'yo! Bilis! Pasok na!
Sara mo, bilis! Buisit! Ano ba yun? Zainab, pandarin mo na! Pandarin mo na yung sasakyan, bilis! Ayaw nga eh! Kanina ko pa sinusubukan! Ano ba kasi ang mga nilalang na yan? Hindi ko alam. Nasa bubong sila. Parang meron din sa ilalim. Buisit, gaano ba sila karami? Shit! Alis! Ano nang gagawin natin? Kahit anong gawin ko, ayaw talagang umandar ng sasakyan! Sinisira na nila ang bintana. Ano? Ano nang gagawin natin? Ano ba kasi ang mga nilalang na yan? Parang silang mga aswang! Hindi ko alam. Ang bato mo, Zainab, umiilaw. Oo nga! Buisit! Nabutas na nila yung bintana sa driver's seat. Eto sa inyo! Mga buisit kayo! Bilis, Zainab! Pasok dito! Sandali! Ang damit ko! Sumabit! Teka, aalisin ko! Alis! Mga buisit! Ayan, natanggal ko na! Ano ba kasing mga yun? Nakakatakot sila. Para silang yung mga napapanood ko sa palabas. Nanilisik ang mga kulay pulang mata. Mahaba at matutulis ang mga kuko. Mukhang halimaw ang mukha at naglalaway pa. Sa palagay ko, puntirya nila yung bato mo. Saglit silang napatingin sa batong hawak ni Zainab na parang may enerhiyang nagmumula roon. Ilang sandali pa, may narinig silang nabasag na salamin, kaya napalingon sila sa unahan. Ang kaninang maliit na butas sa bintana ay ngayon halos doble na ang laki. Mabilis silang napatras nang may sumuong na ulo doon. Hindi niyo pagmamayari ang bagay na yan! Mamatay ka na! Umalis na tayo. Ayoko pang mamatay dito. Tulungan niyo ako! Bilis! Itapal natin tong kahoy sa bintana. Tapos subukan mong paandarin yung sasakyan, Dan. Ha? Ako? Oo, ikaw! Bilisan mo! Oo, sige. Ikaw naman, Zainab. Itago mo na ang batong yan. Sabi ko sa'yo, masama ang kutob ko dyan eh. Ano ba talaga ang batong to? Dan! Bilisan mo na! Hindi ko na ito kayang pigilan. Masyado silang malakas. Ito na nga eh. Sinusubukan ko na nga. Ang sakit sa tenga. Kinakaskas nila yung sasakyan. Alam ko na! Teka, ano gagawin mo? Gagamitin ko tong bato para tipunin silang lahat sa likod. Para matulak nila ang sasakyan. Magandang ideya yan. Sige, Ito na! Dan, alerto ka. Oo, bilisan nyo. Gusto niyo to, di ba? Oh, nandito! Kunin niyo! Oh, sige! Tumatalab! Idikit mo pa sa may pinto. Ito! Kunin niyo, mga halimaw! Gumagana. Dan, ngayon na! Ito na. Gumana. Shit! Mabilis silang napayuko nang biglang mabasag ang bintana at may lumusot na balbon at matutulis na kuko na kamay. Mabilis na tinapakan ni Dan ang gasolina. Pero kahit nagpasuray-suray na ang sasakyan, hindi pa rin ito nalalaglag. Pilit nitong binabasag ang salamin at inaabot ang hawak na bato ni Zainab. Hindi sa inyo ang bagay na yan! Ibalik niyo yan sa amin! Kung ibigay mo na lang kaya yan, Zain. Ayoko pa mamatay, no? Ayoko nga! Tsaka, paano kung pag inabot ko to hablutin niya ako? Di hagis mo na lang sa kanya. Zain, sang-ayon ako kay Dan. Pero, Huwag ka na magdalawang isip. Gusto ko pa mabuhay, Zain. hindi ko to ibibigay. Mukhang mahalaga ang bagay na to. Kaya sa akin na to. Mabilis na itinaas ni Zainab ang hawak na bato at biglang nagpakawala yun ng matinding liwanag. Napapikit sila at napasigaw habang umuuga ang sasakyan. Ilang sandali pa, unti-unting humupa ang sinag hanggang sa tuluyang maglaho. Pagmulat nila, wala nang aswang na kanini nakakapit sa bintana.
Wala na. Ligtas na tayo. Tapos na. Dan! Sa harap mo! Buisit! Ay, muntik na yun. Muntik na talaga. Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang. Sigurado ba kayong ligtas na tayo? Tignan nyo, kung may sumusunod pa. Wala na. Ligtas na tayo kahit papano. Ay, salamat. Akala ko talaga mamamatay na tayo. Ay, ano ba kasi nangyari? Bakit biglang nagliwanag yung bato? Hindi ko alam kay Zainab. Ano ba kasing ginawa mo? Hindi ko alam. Basta, bigla na lang tong nagliwanag. Alam mo, sa tingin ko, isa yung anting-anting. Anting-anting? Ito? Anting-anting? Oo, isang makapangyarihang anting-anting. Pero, ano yung mga nilalang kanina? Nasisiguro ko, hindi yun hayop. At mas lalong hindi tao. Palagay ko, tama ang hula mo kanina, mga aswang sila. Teka sandali, nalilito ako. Kung anting-anting ang batong yan, bakit gustong kunin ng mga aswang? Tsaka hindi lang yun eh. Parang pagmamayari nilang anting-anting na yan. Malabo yun. Hindi ko naman sa kanila to kinuha eh. Kundi dun sa tindahan na pinagdakawan natin ng karne. Maliban na lang kung... Kung ano? Kung mga aswang ang may-ari ng tindahang yun. Huwag kang magbiro ng ganyan. Tsaka, bakit naman yun ipapanakaw sa atin ni Sir Lloyd? Kung alam pala nilang aswang may-ari, di ba? Posible din namang hindi nila alam. Teka, pwede bang wag na natin tong pag-usapan, ha? Sumasakit na kasi ang ulo ko eh. Isa pa, kung totoo ang anting-anting to, di maganda. Makakatulong to sa atin. At kung hindi to anting-anting, sigurado ako, importante to. Kaya itatago ko. Pero muntik na tayong mamatay dahil dyan. Oo, Zane, sang-ayon ako kay Lincoln. Pero niligtas din tayo nito, di ba? Kung wala to, malamang patay na tayo. At kung hindi mo ninakaw yan, malamang hindi yun mangyayari. Pero hindi ko pa rin to itatapon. Alam na nilang nasa akin to, kaya baliwala na kahit itapon ko pa. Ako pa rin ang babalikan nila. Huwag kayong mag-alala. Aalamin ko kung ano ba talaga ang bagay na to. Ay, bahala ka. Ikaw naman mas matanda sa ating dalawa. Pagkatapos ng usapan, saglit silang natahimik. Wala nang nagtangkang magsalita pa hanggang sa makauwi sila. Pagkarating nila ng bahay, ay medyo maliwanag na rin ang kalangitan. Dahan-dahan silang pumasok at ingat na huwag makagawa ng anumang ingay para hindi magising ang tiyuhin. Buisit talaga. Napakabaho at ang dumi ng bahay. Puro bote pa ng alak. Hindi man lang naisipan ng magaling nating tiyuhin na maglinis. Shh! Hinaan mo boses mo. Baka magising yun. Mabubugbog na naman tayo. Kaya nga ayokong umuwi eh. Nag-iinit lang ang ulo ko. Tingnan mo, wala nang makain dito. Oo nga pala. Nakalimutan ko magbukod ng pwede nating malutong karne. Lincoln! Zainab! Si Dan yun ah. Akala ko nakaalis na siya. Ay, lalabasin ko lang muna. Sige, itutulog ko na lang tong gutom ko. Zainab! Lincoln! Oh, akala ko nakaalis ka na. Nakalimutan ko kasing iabot to sa inyo. Alam ko kasing wala na naman kayong makain magpinsan eh. Salamat ah. Ang galing mo talaga. Oh, sige na. Baka magising pa yung tiyuhin nyo. Madamay na naman ako. Papaayos ko pa rin yung sasakyan ko eh. Grabe yung sira. Ay, magkano kaya abutin nun? Ito, yan yung dinagdag mo sa sweldo ko kagabi. Pandagdag mo sa pagpapaayos ng sasakyan mo. Sigurado ka, pre. Hindi ko to tatanggihan. Shh! Boses mo. Ah, pasensya na. Ano, akin na ba talaga to? Wala nang bawian ha? Oo. Puntahan mo na lang kami pag may bago tayong racket. Ay, oo nga pala. Hindi to inutos ni Boss Lloyd pero may bagong bukas na tindahan ng karne sa may sentro. Mabenta. Malakas ang kita nila. Ano, game kayo? Baka sumabit tayo dyan, pre ah. Tsaka, hindi naman inutos ni boss. Hindi ba delikado yun? Sayang kasi yung kikitain natin.
Tsaka anong pinagkaiba nun sa ibang karning ninanakaw natin, di ba? O ano? Kasi kung ayaw nyo, maghahanap na lang ako ng ibang makakasama. Hindi ko alam eh. Sabihin ko na lang muna kay Zainab, tapos balitaan na lang kita. O sige, mukhang hindi rin naman agad maaayos dun sa sasakyan ko eh. Magmamanman na lang muna tayo. Paano? Mauna na ako ha? Sige pre, ingat. Ay, makapagluto na nga lang muna. Para naman kahit paano, hindi puro alak ang malagay sa tiyan ng tiyuhin naming batugan. Bitbit ang karning galing sa ninakaw nila. Nagtungo sa kusina si Lincoln. Hinugasan niyang mabuti ang mga karne. Pero kahit anong hugas niya, hindi man lamang natanggal o nabawasan ang sangsang ng amoy noon. May amoy pa rin. Pambihira. Pang ilang hugas ko na to ah. Ibabad mo sa tubig na may asin. Oh, akala ko ba matutulog ka? Sino bang makakatulog na kumakalamang tiyan? Isa pa, yung pera mo, itago mo na bago pa magising yung isa. Ayos na, naitago ko na. Saan ka pala pupunta? Kay na Aling Bebang. Doon na lang ako kakain. Teka, paano to? Ibabad mo nga sa tubig na may asin. Tapos, bahala ka na kung anong luto niyan. Pwede mo ring lagyan ng lason tapos ipakain mo rin, oh. Baliw ka talaga. Tiyuhin pa rin natin yun kahit tarantado siya. Sige na, iwan mo muna yan dyan. Matulog ka muna. Mukhang mamayang hapon pa naman magigising yung isa eh. Ay, sige. Ibababad ko na lang muna. Pagkababad ng karne sa tubig na may asin, agad na siyang natulog. Dala ng sobrang pagod, hindi na niya alintana ang gutom at mabilis na nakatulog. Ngunit nagising siya nang makarinig ng kalabog sa kusina at doon niya nadatna ng tiyuhin na abalang kinakain ng hilaw na karne. Animoy gutom na gutom. Chong? Chong, anong ginagawa mo? Hilaw pa yan. Bakit nyo kinakain? Akin na nga yan. Hindi pa nga tuluto o ano ba? Chong? Anong nangyari sa mata nyo? Bakit namumutlat? Bakit kayo naglalaway? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Huwag niyong sabihin nag-a-addict na rin kayo ngayon. Chong naman, hindi pa ba sapat ang alak para tunawin yung atay nyo? Pati utak nyo tutunawin nyo rin sa droga? Chong, ano ba? Hilaw pa nga ang karning... Aray! Ang braso ko! Chong! Yung braso ko bitawan nyo! Tulong! Tulong! Zainab! Chong, ano ba? Bitawan nyo na nga kamay ko! Nandun pa lang ako sa kabilang kanto. Rinig na rinig ko na. Chong! Tulong! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Sagad na talaga ang kasama niyo! Etong sayo! Mamatay ka na! Sumama ka na kay Satanas! Hinayubak ka! Zain! Tama na! Mapapatay mo na siya! Kulang pa yan sa lahat ng kasalanan ginawa niya! Tumabi ka dyan! Hindi! Iika-ikang inagaw ni Lincoln kay Zainab ang kahoy na pantungkod ng bintana. Ngunit agad lang din siyang napatras nang biglang kumislap ang mga mata nito. Nanginginig sa tindi ng galit at parabang handa na itong pumatay. At nang akmang hahatawin nito ulit ang tiyuhin, mabilis siyang humarang. Wag! Ano bang ginagawa mo, ha? Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay? Chong, ayos lang ba kayo? Nasisiraan ka na ba, ha? Lincoln! Gusto mo bang makulong, ha? Ate Zainab, muntik mo na siyang mapatay! Ano ngayon? Muntik niya na ring maputol ang braso mo! Niligtas lang kita! Okay, sorry. Pero hindi mo rin dapat siya pinuruhan. Paano kung namatay siya? Eh di nakulong ka. Mag-isip ka nga. Aray. Buisit! Ano ba kasing nangyari? Bakit niya kinagat ang braso mo? Hindi ko alam. Basta nung nagising ako, naabutan ko na siyang kinakain yung karni ng hilaw. Tapos bigla na lang niya akong inatake at kinagat. Dapat talaga. Matagal ko nang pinakulong yan eh. Hindi ko alam kung bakit pinagtitiisan mo pa ang isang yan. Alam naman natin na kahit hindi natin siya mahuli, alam natin pareho.
Gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Tingnan mo yan. Tingnan mo yung braso mo. Kailan ka pa ba titigil sa pagbubulag-bulagan, ha? Pag naputulan ka na ng kamay? Akala mo ba ayaw kong ipakulong siya? Pero kasi, siya na lang ang natitira nating pamilya, Zainab. Hayop na pamilya yan. Pamilya ba ang tawag mo dyan? Muntikan ka na niyang putulan ng kamay. Pamilya pa rin. Anong gusto mo? Patayin ko na siya? Tuluyan ko na, ganun ba? Oo. Uy, ang daming chismosa sa labas. Ano bang... Huh? Uy, kabayo! Chong Dante! Bakit puro dugo kayo? Ano nangyari? Walang sino man sa kanila ang nagtangkang sagutin ang tanong ni Dana o sundan ng tiyuhin na mabilis na kumaripas ng takbo palabas. Hawak ang brasong kinagat. Pabagsak na napaupo si Lincoln sa isang upuan. Habang si Zeynep naman ay nanatiling nakatayo, pilit na pinapakalma ang sarili. Ay, gagi ka! Ano nangyari sa braso mo? Wala naman kayong aso ah! Ang tiyuhin kong kumagat nito. Paabot nga ako ng betadine at bulak sa tabi mo. Ito ba? Oo. Mukhang malalim yan, pre ah. Pa-check up mo yan. Baka may rabies. Hindi na. Mababaw lang to. Oh, Zane. Saan ka pupunta? Hayaan mo na si Chong. Huwag mo nang sundan. Papahangin lang ako. Pre, ano ba nangyari? Namilit na naman ba yung tiyuhin nyo? Nabigyan nyo siya ng pera? Hindi. Eh ano? Saglit na natahimik si Lincoln at napabaling ng tingin sa ilang natitirang piraso ng karning nakakalat sa sahig. Nangingitim na ang mga yun at nilalangaw na hindi naman dapat langawin dahil ibinabad niya yun sa tubig na may asin. Pre, di ba dapat hindi nangingitim ang karne pag binabad sa tubig na may asin? Oo pre, bakit? Tingnan mo yung karning inabot mo sa akin kanina. Binabad ko kasi yan sa tubig na may asin bago ko natulog. At pagising ko, naabutan ko si Chong na kinakain yan. Nang hilaw? Oo. Sigurado ka bang asin yung hinalo mo sa tubig? Oo. Wala naman kaming asukal eh. Ubus na nung nakaraan pa. Kaya sigurado akong asin yun. Ayun pa nga yung lalagyanan oh. Ito ba? Oo. Oh, anong lasa? Maalat. Pero bakit nabulok yung karne? Hindi ko alam pre. Pero tingin ko dahil dyan kaya biglang naging agresibo si Chong kanina. Baka naman nakahit-hit lang yung tiyuhin mo kaya ganun. Hindi naman bago na nananakit siya, di ba? Oo nga pre, hindi naman bago yun. Pero kung nakita mo yung mukha ni Chong kanina, parang hindi na siya eh. Nanilisik ang mga mata at naglalaway. Halos wala na nga siyang pinagkaiba dun sa mga umatake sa atin kagabi. Pinaghihinalaan mo ba na baka isa yung tiyuhin mo sa umatake sa atin kagabi? Hindi sa ganon. Pero tingin ko kasi talagang may mali sa mga karne. Baka naman may in-inject lang dyan. Alam mo na, pampabigat ng timbang, pampatagal mabulok ng karne. Hindi ko alam. Si Zainab din kanina parang wala na kontrol sa sarili niya at kulang na lang patayin si Chong. Pre, kilala mo naman si Zainab, di ba? Alam mo namang matagal niya nang gustong patayin ng Chong nyo. Hindi ko alam pare. Pero may kakaiba talaga eh. Hindi ko lang mapunto kung ano. Hindi ko matagpi pero... O baka naman gutom lang ako kaya kung ano-ano na lang nakikita at pumapasok sa isip ko. Tiyan ko. Gutom ka nga lang, pre. Nagre-reklamo na tiyan mo. Alam mo, mabuti pa. Tara sa karinderya ni Aling Bebang. Libre ko na. Sige ba? Pero pwedeng patulong muna sa sugat ko? Matapos magamot ang sugat, nagtungo na nga sila kina Aling Bebang para kumain. Nang kinagabihan ding yun, hindi na umuwi ang tiyuhin. Ang alam lang nila ay nasa sugalan at inuman na naman ito. Habang si Zeynep naman ay gabi na ring umuwi. Sa kalagitnaan ng tulog, biglang nagising si Lincoln sa ingay. Anong oras na ba? Anong mutya? Hindi ko alam kung anong sinasabi nyo. Ha? Boses ni Zainab yun ah. Sinong kausap nun? Gabing-gabi na. Wala nga sa akin ang mutsyang hinahanap nyo. Mutya? Anong mutya? Zainab! Sino kausap mo dyan? Ano ba yan?
Naantok pa ako eh. Magpatulog ka naman. Hindi ito mutya. Saka sa akin to, ano ba? Titiwan mo. Sa akin nga to eh. Sa akin to. Ha? Zainab? Dali-daling bumangon mula sa pagkakahiga si Lincoln at lumabas ng kwarto niya. Pero paglabas niya sa sala, ay wala namang tao roon. Muli niyang pinakinggan ang boses ni Zainab at nagmumula yon sa kwarto niya. Kaya mabilis siyang pumasok doon at naabutan pa itong tulog habang nagsasalita. Hindi ko ibibigay ito sa inyo. Zainab! Hoy, Zainab! Nananaginip ka! Gising! Hoy! Ano ba? Hindi. Sa akin to. Sa akin. Ano bang sayo? Nananaginip ka nga lang. Gising! Ano kaya napapanaginipan ng isang to? Ginto siguro yung mutya o perlas kaya kung maka-akin, wagas. Ha? Ano yung umiilaw dun? Wag! Zain! Nakakagulat ka naman. Panaginip lang pala. Ang bato ko! Ang bato ko! Nasaan na? Hindi ko alam. Yun yata yung nakita kong umiilaw kanina. Kaso bigla mo naman akong ginulat kaya... Natulala na lamang si Lincoln ng bigla siyang hawiin ni Zainab at hindi magkanda-ugaga nitong hinanap ang bato. Nang makita'y kulang na lamang sambahin niya yon sa tuwa. Akala ko nakuha na nila to. Ayos ka lang ba? Bakit parang nababaliw ko na dyan sa batong yan? Ha? Ano yun? Parang may tao yata sa labas. Huwag mo nang labasin. Baka si Chong yun. Hindi yun si Chong. At hindi ko rin alam kung sino. Pero Lincoln, sa palagay ko, tama si Dan. Mukha ngang pagmamayari ng mga aswang ang batong to. At hindi lang to basta bato, kundi isang mutya. Ano? Teka, naguguluhan ako. Paano mo nasabi yun? Kanina kasi sa palengke, may biglang lumapit sa akin. Isang matandang babae. Sabi niya, may kinuha raw akong isang bagay sa mga aswang. At dapat daw hindi ko kinuha yun. Kinuhang isang bagay? Oo, at sa palagay ko, ito yung tinutukoy niya. Nabanggit mo kanina yung mutya, di ba? Anong ibig mong sabihing mutya yan? Tsaka kanina habang nananaginip ka, paulit-ulit mo ring binanggit yung mutya. Hindi ko alam. Para kasing totoong-totoo yung panaginip ko. Gusto nilang kunin tong bato na tinatawag nilang mutya. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mong pakialaman ng bagay na yan. Kinuha mo pa talaga. Ano nang balak mo dyan ngayon? Di itatago ko. Kung totoo ngang mutya to o anting-anting, gaya ng sabi ni Dan, isipin mo na lang kung gaano kalaki ang maitutulong nito sa atin, di ba? Ewan ko sa'yo. Nga pala, meron ulit tayong racket dun banda sa sentro. Sentro? Kailan daw yun? Susubukan daw niyang manghiram ng sasakyan. At kung may mahahanap daw siya bukas din agad ng gabi natin yayariin. Ano, game ka ba? Oo naman. At nang matestingan na rin kung ano pang kayang gawin ng mutsyang to. Bahala ka sa buhay mo. Basta sinabihan na kita Labas na ako pag may nangyari sa'yo. Hindi na hinintay pa ni Lincoln ang sagot ni Zainab at mabilis na bumalik sa sariling kwarto. Kinabukasan, muling naalarma si Lincoln sa sunod-sunod na katok. Putya naman, aga-aga. Sino ba yan? Teka lang! Ano na pre? Anong oras na Natutulog ka pa rin? Putya Dan, ikaw lang pala. Bakit? Anong bakit? May nahanap na akong sasakyan. O ano? Si Zainab, gising na ba? Tara na! Ngayon Teka lang naman. Bibihis pa kami, tsaka kakain. Sandali, tatawagin ko si Zainab. Yung tsuhin nyo pala, di pa umuwi. Di pa Ewan ko kung asa na yun. Zainab! Zainab, gising na! Nandito na si Dan. Pare, Zainab! Tara na? Game! Ano pa? Taas ng energy natin Anong meron? Saglit na nagkatinginan si Lincoln at Zainab. Alam ni Lincoln na dahil sa mutya ang ikina-excite nito. Pero hindi na lamang siya umimik at dali-daling nagbihis at kumain. Pagkatapos ay agad na silang nagtungo sa sentro
para magmanman sa nanakawan nilang tindahan ng karne. Dito na yun. Nakikita niyo yung mabentang pwesto dun. Yun. Pre, alam kong naitanong ko na to, pero sigurado ka ba rito? Naduduwag ka na naman ba, Lincoln? Ha? Hindi naman sa ganon. Ngayon lang kasi tayo gagawa ng hakbang na hindi naman inutos ni Sir Lloyd. Ano? Hindi ba kay Sir Lloyd galing ang utos na nanakawin natin yan? Eh kung ganun, kanino? Ano ba naman kayo? Hindi niyo ba nakikita? Ang daming customer at malaking tindahan to. Balita ko pa nga may branch din sila sa Maynila. Tsak, maganda mga karne nila. Matutuwa nito si boss, maniwala kayo. Eh, paano kung hindi? Oo nga. Paano pag sumabit tayo? Eh dinalintikan na. Mawawalan pa tayo ng racket kay Sir niyan. Hindi nga yan, maniwala kayo. Basta, magmanman kayong mabuti. Bantayan nyo kung saan ang mga posible nating daanan at kung ilan ang bantay sa loob. Sige na. Labag man sa loob ni Lincoln, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Kailangan niya rin kasi ng pera para makapag-ipon at tuluyan ang makalis sa ganong gawain. Kaya kahit labag sa loob, patuloy siyang nagmasid. Kinagabihan, handa at planado na ang lahat at inaantay na lamang nilang umalis ang bantay. Ang bihira, anong oras na oh? Hindi pa ba alis ang isang yan? Eh kung patulugin na lang natin yan para matapos na. O kaya, wag na lang natin to ituloy. Hindi rin kasi magandang lagay ng braso ko ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko bang magbuhat. Nandito na tayo sayang naman. Nandyan naman si Sena ba't ang anting-anting niyang may powers? Oh, ayan. Paalis na siya. Alerto kayo bilis. Teka, paano yung nagro-ronda na guard? Ganito na lang. Ikaw ang lookout. Ako na ang tutulong kay Dan na maglabas ng mga karne. Ha? Sigurado ka? Oo nga. Yakang-yaka ko na to. O paano? Lookout ka. Papasok na kami. Bantayan mong maigi ang guard. Pag nahuli tayo, wala kang porsyento. Oo, sige na. Bilisan nyo na. Sige. Gaya ng plano, nagpaiwan si Lincoln sa loob ng sasakyan habang si Zainab at Dan naman ang pumasok. Ilang minuto pa, nauna nang lumabas si Zainab buhat-buhat ang isang buong karning baboy na parang wala lamang. Matapos nilang maikarga ang lahat ng baboy sa sasakyan, mabilis na silang umalis. Hindi ko akalain ganun lang pala kadali yun. Ang galing mo talaga, Sen. Ako pa ba? Oy, dapat malaki ang porsyento ko dyan Oo naman, akong bahala sa'yo. Ayos! Lincoln, tahimik mo naman yata. Kumikirot ba sugat mo? Medyo. Ipakagat mo ba naman kay Chong ang kamay mo Ay nako, wag kang mag-alala, Insan. Pag nakuha ko ang porsyento ko, ililibre kita. Siya lang? Paano ako? Wag ka na, may pera ka na Patuloy na nagtatawanan ng dalawa sa likod ng sasakyan habang si Lincoln naman ay tahimik lamang na nagmamaneho. Sa totoo lang, hindi ang sugat ang dahilan ng kanyang pananahimik, kundi ang kakaibang kutob at takot na hindi niya may paliwanag. Pagdating nila sa gitna ng gubat. Dan, sigurado ka ba rito? Parang wala naman yatang tao. Meron yan. Sandali, ako muna ang bababa. Diyan na muna kayong dalawa. Boss? Boss Lloyd? Dan, tingin ko may tao sa loob ng kubo. Sa loob? Mabuti pa siguro puntahan ko na. Teka, pero hindi tayo pwedeng pumasok o kahit lumapit man lang doon, di ba? Kaya nga parating mga tauhan niya lang ang nagpapapasok ng mga dala natin. Kayo yun, ibahin niyo ako. Pinagkakatiwalaan kaya ako ni boss. Pinagkakatiwalaan daw. Ang sabihin mo, mayabang ka lang talaga. Dan, mas mabuti pa siguro kung bumalik na lang tayo bukas. Teka, nandito na rin naman na tayo. Puntahan mo na, Dan. Pinagkakatiwalaan ka, di ba? Oh, bakit parang natatakot ka? Hindi pupuntahan ko na. Sige, puntahan mo na. Yabang mo
Boss? Boss Lloyd? Ano? May tao ba? Wala eh. Huh? Ano yun? Hoy, Dan! Saan ka pupunta? Masama ang kutob ko rito. Sundan na kaya natin siya? Hindi na. Kaya niya na yun. Hindi na. Sundan ko na lang siya. Bahala ka. Dan, teka lang. Hintayin mo ako. Dan? Dan? Ang baho! Ano ba to? Grabe! Amoy patay! Dan? Saan na nagpunta yun? Ba't naman kasi ang dilim dito? Ano yung natapakan ko? Asan na ba yung lighter ko? Ayun. Nang sumindi ang lighter, agad siyang napatras nang tumambad sa kanya ang loob ng kubo. Puno ng dugo at nagkalat ang ilang buto. Doon nagmumula ang masangsang na amoy na kanina pa niya naaamoy. Sa dulo may isang pintuan at paglabas niya roon, puro kakahuyan na kaagad ang sumalubong sa kanya. Dan? Lincoln! Ano? May tao? Akala ko ba ayaw mong sumunod? Ang tagal niyo eh. Naiinip na ako. Nasaan na si Dan? Hindi ko alam. Biglang nawala eh. Wala ba sa loob? Wala. Ha? Si Dan yata yun. Tara. Dan! Dan! Ayun. Nandun siya. Dan! Hoy, Dan! Oh, bakit kayo sumunod? Sino nagbabantay sa sasakyan? Ang tagal mo kasi. Naiinip na ako. Ano bang ginagawa mo rito sa gubat? Baka mamaya may baboy ra mo rito o ano. May narinig kasi akong kaluskos galing sa kuwebang yun. Tara na. Baka mamaya mabangis na hayop yun. Hindi. Tingin ko nandun si boss eh. Ano namang gagawin niya ron? Oo nga, halika na. Hoy, Dan! Tigas talaga ng ulo. Hayaan mo na. Tara na, balik na tayo. Hindi dapat kayo nandito. Anong ginagawa niyo rito? Sir Lloyd, Tinatanong ko kayo. Anong ginagawa niyo rito? Si Dan po, sir. Aray, ano ba? sir, may dala kaming mga karne para sa inyo. Pero wala naman akong ibinigay na utos Nasa si Dan? Pumasok po sa loob ng kuweba. Wisit. Bumalik kayo sa sasakay nyo at doon nyo ako hintayin. Po? Opo. Ba't bigla akong kinilabutan? Sabi ko naman sa inyo eh. Masama ang kutob ko rito. Huwag mo nga akong sisihin. Pumayag ka rin naman eh. Lincoln! Zainab! Saan ka ba nagpunta? Nasaan si Sir Lloyd? Hindi kayo maniniwala sa nakita ko sa loob ng kuweba. Ha? Si Sir Lloyd! Dan! Si Boss Lloyd? Boss Lloyd, nandito lang po pala kayo. May dala ho kami mga karne para sa inyo. Tiyak, matutuwa ka. Dito ho tayo. Nakangiti pang binuksan ni Dan ang likod ng sasakyan at kagaya ng dati, mabilis ding sumingaw ang amoy ng karne. Pero hindi yun singtapang ng mga nauna. Akala nila'y ikatutuwa ito ni Sir Lloyd. Pero nanatiling salubong ang mga kilay nito na para bang hindi siya natutuwa. Boss? Ano yan? Karne, boss. Sariwa mga yan, boss. Isang kilalang tindahan sa sentro ang pinagkunan namin yan. Alam kong karne yan, pero wala akong ibinigay na utos sa inyo. Boss, may mali ba sa karneng dinala namin? Katulad lang din naman ho yan ng mga nauna, boss. Alam mo kung ano yung pinakayo ko sa lahat? Yung nagmamarunong! Boss, hindi ako makahinga, boss. Sir Lloyd! Umalis na kayo rito. Dan! Boss Lloyd, wag naman po ganito. Umalis na kayo at ibalik niyo yung mga karne niyo. Boss Lloyd! Huwag na kayong babalik pa rito. Dan, tanggal ka na. Isama mo yung mga alipores mo. Teka lang, boss. Tara na, Dan! Teka lang, parang nakakabastos naman yun. Nagpakahirap tayo, tapos ganun lang. Ha? Dan, saan ka pupunta?
Dan! Dan, teka sandali lang. Tingnan mo yung lalaking yun. Uy, Zane! Huwag ka na sumunod. Pambihira naman. Gusto ko nang umuwi eh. Wait lang. Hintayin niyo ako. Aray! Bakit ka huminto? Shh! Ano ba talagang plano niyo, ha? Gusto niyo bang... Shh! Huwag ka maingay. Ano ba? Alam mo bang pwede tayong mapahamak dito sa ginagawa natin? Gusto niyo bang kumita ng pera o hindi? Ha? Eh di ba nga? Tinanggihan na ni Sir Lloyd yung mga karni natin. Si Sir Lloyd. Dito tayo, bilis. Papunta siya sa may kuweba. Ano bang meron dun? Mga ginto. Ha? Maraming ginto. Ginto? Teka, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, nakita mismo ng dalawang mata ko. Kaya pala ayaw niyang tanggapin ang mga karne natin dahil mayaman na siya. Hoy Zainab, hintayin mo kami. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako dito sa ginagawa natin. Puro ka ba? E di umuwi ka na. Nag-aalala lang naman ako para sa amin. Ba't parang kasalanan ko pa? Labag man sa loob ni Lincoln, tahimik siyang sumunod sa dalawa. Pagpasok nila sa kuweba, namangha sila sa daan-daang ginto at salaping naroon. Akmang tatakbo si Zainab nang hilahin siya ni Dan at ituro ang dalawang nag-uusap. Si Sir Lloyd at isang lalaki ngayon lamang nila nakita. Sino yung kausap ni Sir Lloyd? Hindi ko alam, pero tingin ko siya yung pinaka-boss. Kakaiba siya. Ang gwapo niya at parang nagliliwanag sa puti. May lahi ba siya? Mukha siyang mayaman, pero bakit dito sa loob ng kuweba niya tinatago ang mga kayamanan niya? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Wala akong marinig. Tingnan niyo yung mga mata niya. Napakaitim. Shit! Nakita niya ba tayo? Hindi ko alam. Pero mas mabuti pa siguro kung bumalik na tayo. Tara na. Sandali lang. Ayaw mo ba yumaman? Siyempre gusto. Sino bang may ayaw nun? Pero ayoko mamatay, no? Shh! Paalis na si Boss Lloyd. Pagkakataon na natin to. Teka sandali. Ang dami niyang ginto at mga pera. Paano natin hahakutin lahat yan? Sigurado ba kayo? Hahakutin niyo lahat yan? Nakikita niyo ba kung gaano karami yan? Siguro, kung tigi-tigi isang sako tayo, hindi naman siguro nila mapapansin, di ba? Tigi isang... sako? Sako? Sako talaga? Pero wala tayong sako. Ganito na lang. Kumuha muna tayo ng kaya lang nating kunin. Tapos, balikan na lang natin yung iba. Nababaliw ka na ba? Babalikan? Huwag ka nang magpanggap. Kunwari ka pang ayaw mo. Pera na lumalapit sa'yo. Basta, ganito ang plano natin. Pagkatapos nilang planuhin, agad na silang kumilos. Maingat silang pumuslit papunta sa mga ginto at pera. Dahil sa labis sa pagkamangha, ay hindi na nila namalayang nasa likuran na pala nila ang lalaking kausap ni Sir Lloyd. Matangkad ito at kakaiba ang itsura. Maitim ang mga mata at may bahid ng ginto ang kanyang maputing balat. Zainab! Ano ba? Huwag mo akong istorbuhin. Dan, umalis na tayo dito, Dan. Ano ba, Lincoln? Anong klaseng nilalang yan? Zainab! Ano ba yun? Ang ganda ng mga mata niya. Gaya ni Lincoln at Dana, natulala na lang din si Zainab sa lalaking nakatayo sa harapan nila. Mariin itong nakatingin sa kanila at para bang may kung anong salamangka ang mga mata nito. Dahilan para matulala sila. Mariing napalunok si Lincoln at natauhan lamang nang biglang kumirot ang sugat niya. Aray! Sasama kami sa'yo. Ha? Maraming ginto? Oo, gusto ko ng ginto. Hoy, ano ba nangyayari sa inyo? Aray! Bakit naman ngayon pa kumirot ang sugat ko? Gusto ko rin ng ginto. Sasama ako. Ha? Nababaliw na ba kayo, Zainab, Dan? Huwag mong sabihing na-hypnotize na sila. Ang mga mata niya
Hindi ako pwedeng tumingin sa mata niya. Opo, isasama namin si Lincoln. Ano? Hindi! Huwag kayo lumapit! Pwisit! Kailangan mong sumama sa amin. Isasama ka namin. Sumama ka na sa amin. Sinabi nang hindi ako sasama eh! Ano ba? Bitawan niyo ako! Sa takot ay aksidenteng nasipa ni Lincoln si Dana. Dahilan para magpagulong-gulong ito sa mga ginto at matauhan. Nang makitang natauhan si Dana, umakma siyang sisipain din si Zainab. Pero natigilan siya nang makitang may kung anong umiilaw sa loob ng bulsa nito. Aray, ang ulo ko. Ano nangyari? Huwag ka tumingin sa mata niya! May hypnotize ka niya! Ha? Pwisit! Zainab, ano ba? Kailangan mong sumama. Hindi nga sabi ko sasama eh! Tan, naku, nalinti ka na! Sabi na huwag titingin eh! Paano na to? Teka, ang bato ni Zainab. Tama, kailangan ko makuha yun. Dahan-dahang nilapitan ni Lincoln si Zainab. Nanginginig ang kamay habang nakatuon sa bulsa ang tingin. Pero bago niya maabot, bigla siyang hinawakan ni Zainab. Nagpambuno sila hanggang sa maagaw niya ang bato at agad itong naglabas ng nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong kuweba. Ang ulo ko. Anong nangyari? Tayo na, bilis! Kailangan natin makalis dito! Tan, tara na! Ha? Umalis na tayo! Zainab! Teka, yung mga ginto! Hayaan mo na yan! Tara na, bilis! Nandito pa rin kayo? Sir, umalis na tayo, bilis! Habulin sila! Dito tayo! Ano bang nangyayari? Bakit biglang nandito na si Sir Lloyd at ang mga tauhan niya? Wala nang oras! Kailangan na natin makaalis! Mami, ako nang ipapaliwanag sa inyo! Paano yung mga ginto? Leche! Mamamatay na nga tayo! Ginto pa rin na nasa isip nyo! Huwag niyong hayaan makawala sila! Bilis! Pasok na sa sasakyan! Ano ba sila? Bakit parang pamilyar sa akin ang iba sa kanila? Pag minamalas ka nga naman, mag-start ka na! Huwag ngayon! Oo nga no, parang namumukhaan ko sila. Shit! Mas lalo silang nataranta nang biglang magbago ang anyo ng mga humahabol sa kanila. Umaba ang mga kuko. Tinubuan ng itim na balahibo ang mga katawan at biglang nanlisik ang mga matang nagkulay pula na. Nanginginig man ay pilit na pinaandar ni Lincoln ng sasakyan. Ayan! Umandar na! Bilis! Bilisan mo! Ito na! Shit! May nabangga ba ako? Hayaan mo na yun! Hindi naman sila tao eh! Tara na, bilis! Kumapit kayo! Isasagad ko na to! Mamatay na kayo! Lincoln! Dahan-dahan lang naman! Yung mga baboy dito! Aray! Hulog nyo na lang yan! Sandali! Dahan-dahan naman kasi sa pagdadrive! Baka pati kami mahulog! Dahan-dahan? Gusto mo bang maabutan nila tayo? Sige, bibilang ako 3. Pagbilang ko 3, ihulog mo lahat ng baboy, Zane! Sige! Sige, 1, 2, ngayon na! Pagkabukas ng pinto ni Dana, agad na pinagtutulak ni Zainab ang karne. Mabilis na nahulog yun at tumama sa mga halimaw na humahabol sa kanila. Ang ilan ay napahinto pa at kinain ng mga karning hinulog nila. Habang ilan ay tuloy lang sa paghabol sa kanila. Buisit! May nakasunod pa rin sa atin! Kumapit kayo! Ililigaw ko sila! May nakasunod pa rin ba? Wala nang nakasunod. Ligtas na tayo. Pero hindi pa rin tayo dapat makampante. Ngayon, mas malinaw na. Mga aswang nga sila. Paano mo nasabi? Nakakita ka ba ng isa nun? Oo, nung bago pa lang ako sa grupo, may nakita akong kagaya nila. Sabi ni boss, may sakit lang daw yun, kaya naging ganun. Pero sabi ng ibang mga kasama natin, aswang daw yun. Lahat sila, nagsialisan. Naiwan ako kasi hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Pero mukhang tama sila. Yung lalaki sa kuweba,
Ano kaya siya? Aswang din ba siya? Hindi. Sa palagay ko, isa yung engkanto. Basta hindi siya tao o aswang. Ibang itsura niya at parang may kakayahan siyang mang-hypnotize. Kagaya na nangyari sa inyo kanina. Oo nga pala, ano nangyari kanina? Ba't biglang nandun na agad si boss at ang mga tauhan niya? Wait lang, nasa na yun? Ang alin? Ang mutya ko! Nasa akin! Bakit nasa iyo yan? Akin na! Teka naman, nagmamaneho ako eh. Oh, Akala ko nawala na. kung hindi ko kinuha yan, malamang nakuha na tayo ng nilalang na yun. Ang mutya ko. Ano bang ginawa sa amin ng nilalang na yun? Hindi ako sigurado, pero kanina, wala kayo sa wisyo. Hindi siya nagsasalita, pero para bang kinakausap at inuutusan niya kayo. Gamit lang ang isip niya. Kung hindi pa kumirot tong sugat ko, baka pati ako, naging sunod-sunuran na rin sa kanya. Kaya pala wala akong maalala. Ang naalala ko lang, gumulong ako sa mga ginto. Tapos biglang nandun na sila boss at ang mga tauhan niya. Paano yan? Ano nang plano natin ngayon? Wala tayong nakuhang ginto. At yung mga baboy, ayun, bokya. Ang plano, umuwi na tayo. Ayoko pang mamatay, no? Sabi mo, niligtas tayo ng bato ni Zainab, di ba? Oo. Kung ganon, may pag-asa pa. Makukuha pa natin ang mga ginto. Ha? Ikot mo ang sasakyan. Ano? Nahihibang ka na ba? Basta iikot mo. Balikan natin ang ginto. Ay, hindi! Ayoko! Ano ba? Mababaga tayo sa ginagawa mo! Zainab, tulong naman dyan oh! Gusto mo rin ng ginto, hindi ba? Zainab, gamitin natin yung bato mo. Yayaman tayo. Hindi mo na kailangan magtiis sa tiyuhin mo. Zainab, wag! Huwag ka makinig sa kanya! Pagpapakamatay yun! Sorry, Lincoln. Pero gusto ko rin makuha yung ginto. Nababaliw na kayo! Iikot mo! Hindi ko sabi iikot! Biglang hinablot ni Dan ang manibela. Pero mabilis din yung binawi ni Lincoln. Dahilan para gumewang-gewang ang takbo ng sasakyan nila. Sa kabila nito, wala pa rin gustong magpatalo hanggang sa hindi na nila napansin ang punong nasa harap. Dahilan para bumangga sila roon. Aray! Ang ulo ko! Ayos lang ba ang lahat? Kasalanan mo to eh. Tingnan mo, wala na tuloy tayong sasakyan. Teka lang, kasalanan ko? Kung hindi mo inagaw manibela, di sana hindi tayo bumangga ngayon. Kung inikot mo na lang kasi sana. Di namatay tayo. Yun ba ang gusto mo? Chong? Ha? Si Chong yun, di ba? Saglit na natigilan si Lincoln at pinakatitigan ng lalaking naglalakad sa gitna ng kalsada. Bahagyang sumusuray-suray yun at parabang wala rin ito sa sarili. Nang mapalapit ito sa kanila, ay dun lamang nila ito nakilala. Si Chong nga. Pero anong ginagawa niya rito? Sandali. Ba't parang may kakaiba sa kanya? Ha? Gagi! Hindi yan ang tiyong nyo! Ha? Si Chong yun eh. Tingnan mo. Ha? Bakit? Kulay pula ba yung mata ng tiyuhin nyo? Tsaka mabalbon at mahaba ba mga kuko niya? At naglalaway? Hindi yan si Chong. Takbo na! Akmang tatakbo na sila nang may biglang tumalon sa harapan nila. Mas nakakatakot ang itsura noon at halos walang pinagkaiba sa mga humahabol sa kanila. Kasunod nun ay biglang nagsulputan ng iba pang kagaya nito. Dahilan para makorner silang tatlo sa gitna. Ano bang kailangan nyo sa amin? Ni wala nga kami nakuha kahit isang ginto. Tama ang sinabi niya, kaya pwede ba? Hayaan niyo na lang kami. Hindi ko alam kung anong sinasabi nyo at wala akong pakialam sa mga ginto. Ha? Hindi ba kayo yung... Sandali. Nakikilala ko siya. Sila yung umatake sa atin nung nakaraan. Ano? Mabuti naman at nakilala mo pa ako. Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Kailangan? Alam niyo kung anong kailangan ko, di ba? Zainab! Paanong kilala mo ako? Chong?
Si Chong nga! Anong ginawa niyo kay Chong? Naaalala mo yung karning ninakaw niyo sa tindahan ko at pinakain niyo sa tsuhin niyo? Karne? Kung ganon, Oo, tama ang iniisip mo. Dahil ang karning ninakaw niyo ay karne ng tao! karne ng tao? Kaya pala kakaibang amoy at bigat nun. Ano ba talaga kayo? Hindi pa ba halata? Mga aswang kami, bata. Kami ang mga banog o mas kilala bilang balbal. Tanging mga patay lang ang binibiktima namin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na namin kayang pumatay ng buhay. Sandali, kayo ang may-ari ng tindahang yun. Tama nang walang kwentang usapang to. Ibigay nyo na ang kailangan ko. Wala na sa amin yung mga karne. Kinuha na ng mga kalahin yung aswang. Kalahi? Sinong tinutukoy ng isang to? Ganon ba? Anong pinag-uusapan nila? May iba pa bang grupo ng mga aswang rito? Hindi ko alam. Pero mas mabuti pa sigurong gamitin na natin ang pagkakataong to para makatakas. Zainab, tayo na! Zainab? Natulala na lamang si Lincoln nang makitang nakalayo na si Zainab. Ni hindi man lamang sa sinabihan sa pinaplano nitong pagtakas at basta na lamang silang iniwan na. Natauhan na lamang siya nang bigla siyang hilahin ni Dana. Patakbo sa kung saang direksyon dumaan si Zainab. Natakasan tayo! Habulin sila! Lalo na ang babae. Huwag niyong pakawalan. Nasa kanya ang mutya. Doon tayo! Bilis! Mukhang hindi nila tayo sinundan. Si Zainab ang punteriya nila. Teka, saan ka pupunta? Si Zainab! Zainab, iniwan ka nga nung pinsan mo eh. Hayaan mo na siya. Pero, pinsan ko pa rin siya. Nandito lang pala kayo. Boss! Huliin sila! Bitawan niyo ako! Ano ba? Zainab! Hindi ka na maririnig nun! Aray! Ano ba? Bitiwan mo ako! Boss, huwag naman pong ganito. Wala naman kaming kinuhang ginto eh. Kahit kapkapan niyo pa ako. Oo nga. Tsaka, sila lang naman ang may gustong kumuha ng mga ginto eh. Ba't si Raulo to ah? Kasali ka rin dun! Manahimik! Wala akong pakialam. Ang utos ng Tamao ay dalhin kayo sa kanya. Tamao? Pangalan ba yun? Ano ba? Bitawan niyo ako! Boss, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Manahimik! Aray! Boss! Kung ako sa inyo, huwag na kayong manlaban. Masasaktan lamang kayo. Bitbitin na yan at hanapin ang babae. Ano ba talaga kailangan niyo sa amin? Ako wala, pero ang pinaka-boss namin meron. Teka, anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo? May kung anong ginawa si Sir Lloyd. Dahilan para biglang manghina si Lincoln at kalaunay nawala ng malaya. Nang magising siya, nasa loob na ulit siya ng kuweba. Doon niya rin nakita ang kakaibang lalaki at si Zainab na nakalutang sa kawalan. Zainab! Anong ginawa niyo sa kanya? Pakawalan niyo ako rito! Zainab! Manahimik ka! Nagsasayang ka lang ng lakas mo! Si Dan! Nasaan si Dan? Pre, nandito ako. Ano nangyari sa'yo? Halimaw ang lalaking yun. Halimaw siya. Sino po ba talaga kayo, Sir Lloyd? At anong klaseng nilalang siya? Isa siyang Tamao. Isang makapangyarihang engkanto na mahilig sa kayamanan. Sa kanya napupunta ang lahat ng kinikita mula sa mga karning ibinibenta sa mga kalahi kong aswang. Kinikita? Oo. Aswang na nagsisilbi sa isang Tamao! Kalokohan! Sino ka? Paano kayo nakapasok? Tingnan mo nga naman, dito lang pala namin mahahanap ang hinahanap namin. Ibigay niyo sa amin ang babaeng yan. Maging ang mutya. Mutya, yung bato ba ang tinutukoy nila? Saglit na nagpalipat-lipat ang tingin ni Lincoln kina Sir Lloyd at sa Tamao. Para bang nag-uusap ang dalawa gamit lamang ang kanilang mga mata. Ngunit biglang napasinghap si Lincoln nang tamaan ng liwanag mula sa suluang mata ng Tamao na dating purong itim at biglang kumislap at nagmistulang kulay ginto.
Nakita mo? Nagkulay ginto ang mata niya. Hindi. Ang mabuti pa, kalagan mo na yung tali ko, bilis. Pasimple ka lang para hindi tayo mahalata. Masusunod. Ipagpaumanhin mo, Ginang. Pero hindi ibibigay ng boss ko ang hinihiling mo. Pwede na kayong umalis. Alam niyo naman siguro na wala kayong laban sa isang tamao, hindi ba? Isa ka ring aswang na aamoy ko. Pero ano ang kapalit ng katapat mo sa isang tamao? Kayamanan? Kapangyarihan? At pagkain. Oo, tama ka. Isang bagay na hindi ko na kailangang hanapin araw-araw. Yun ang kapalit ng katapatan ko. Kaya umalis na kayo. Napalunok si Lincoln nang biglang nagbago ang anyo ni Sir Lloyd. Mula sa tao patungo sa isang nakakatakot na nilalang. Yun ang unang beses niyang nasilayan ng tunay na mukha ni Sir Lloyd. Ngunit sa kabila nito, hindi man lamang natinag ang kalabang aswang, nanatili pa rin itong nakangisi. Alam mong tuso ang gaya niyang tamao, hindi ba? Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo at tulungan mo na kaming kunin ang mutya ng mga aswang. At alam ko yung tuso rin ang lahi niyo mga banog. Alam ko rin na kinakamkam niyo ng mga mutya ng aswang mula sa mga ibang lahi ng aswang. Huwag kang masyadong makasarili, iho. Hindi mo pwedeng suluhin ang mutya. Lincoln, ano bang ginagawa mo? Kalagan mo na ako. Ha? Kalagan mo na ako, ano ba? Mamaya ka na mamangha dyan. Oo. Huwag mo na akong piliting gumamit pa ng dahas. Alam mo namang dehado ka. Mag-isa ka lang at kahit may kapangyarihan ang tamao mo, alam kong hindi nila hilig ang makialam. At sino nagsabing mag-isa ko? Mabilis na ikinumpas ni Sir Lloyd ang kanyang kamay at agad namang nagsulputan ang mga tauhan nito. Nasa tingin ni Lincoln ay pawang mga aswang din. Naging alerto ang kabilang panig. Sinamantala ni Dan ang pagkakataon para kalagan ang sarili. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanila. Anong? Lincoln, nawala yung tamaw. Ha? Saan nagpunta? Hindi ko alam. Basta bigla na lang siya naglaho. Bilisan mo na dyan na makaalis na tayo. Bibigyan ko kayo mga banog ng pagkakataong makalis. Kung ako sa inyo, hindi ko nasasayangin yun. Puisit! Sandali lang! Masyadong mahigpit ang tali! Si Zainab, nakita mo ba? Hindi, bigla na lang ding nawala. Hanapin ang tamao, ang babae at ang mutya. Mabilis! Pigilan sila! Lincoln, bilisan mo na. Ayoko maipit sa banggaan ng dalawang grupo ng aswang na to. Teka lang, konti na lang. Ayan, natanggal ko na. Ako naman. Akin ang paa mo, bilis. Bigla silang napayuko ng isang aswang ang lumipad papunta sa pwesto nila. Doon lamang nila napansin nagsimula na pala ang banggaan ng dalawang pangkat. Matapos makalaga ni Dan ang tali sa paa ni Lincoln, kumaripas na ito ng takbo. Hoy, teka lang, Dan! Nakalimutan mo kalaga ng kamay ko! Lintik! Pambihira ka, Dan. Lagot ka sa akin pag nakalabas tayo rito. Sumuko ka na! Mas marami kami kaysa sa inyo! Diyan ka nagkakamali! Lintik! Bakit parang kahit anong patayan nila, hindi sila nababawasan? Kailangan kong makaalis dito. Lincoln, nandito si Zainab. Si Zainab? Bilisan mo! Aray! Pwede bang kalagan mo muna ako? Ay, sorry. Nakalimutan ko. Nataranta na kasi ako eh. Yan. Okay na. Nandun siya. Tara, bilis. Ayun. Zainab? Zainab, gumising ka! Zainab! Baka patay na. Hindi. May pulso pa siya. Dali, tulungan mo ako. Ipasa natin siya sa likod ko. Sigurado ka? Kaya mo ba? Wala naman tayong ibang pagpipilian. Maliban na lang kung ikaw ang magbubuhat sa kanya. Ay, hindi. Kaya mo na pala. Bilis. Ang bigat niya. Ano bang pagkain ng babaeng to? Ayan. Okay na. Tara na. Doon ang labasan. Dan, tara!
Dan? Ay, ingat kayo at salamat sa lahat. Hoy! Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Pasensya na, pero hindi ko pa lalampasin ang mga ginto. Baliw! Bahala ka sa buhay mo! Ano nangyayari? Lumilindol ba? Kailangan na namin makaalis dito! Pasan-pasan niya sa likod si Sinab habang iika-ikang naglakad palabas ng kuweba. Makailang ulit din siyang natumba dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa na sa palagay niya ay kagagawa ng tamao. Ilang saglit pa, tuluyan na rin silang nakalabas. Pero agad siyang napatigil nang makita kung sinong naghihintay sa bungad. Chong? Aray! Anong nangyari? Teka lang! Ako to! Si Lincoln! Ano ba? Lincoln? Bakit buhat mo ko? Nasaan na tayo? Ang mga aswang! Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ni Chong. Mukhang wala na siya sa sarili at tuluyan ang naging aswang. Tara, dito tayo. Bilis! Teka, yung mutya! Hindi nila pwedeng makuha ang mutya! Hayaan mo na yon. Hindi naman sa'yo yon. Tara na! Pero... Halika na! Mariin silang napalunok nang marinig ang mababang ungol ng tiyuhin na tuluyan ng naging halimaw. Labag man sa loob ni Zainab na iwanan ng mutya, wala siyang nagawa kundi tumakbo kasama si Lincoln habang hinahabol sila ng kanilang tiyuhin. Doon! Yung sasakyan! Pasok! Bilis! Kung nasa akin lang sana ang mutya, baka nakatakas na tayo. Pwede ba? Tigilan mo na yung mutya na yan. Kung hindi mo pinakailaman yun, edi sana wala tayo rito ngayon. Hindi sana tayo hinahabol. Mabuti pa, tulungan mo ako. Subukan nating pa-100 yung sasakyan.